Si Jesus. Jesus came up immediately from the water, and behold, the heavens were opened to him. And he saw the Spirit of God descending like a dove and alighting upon him. And suddenly a voice came from heaven saying, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Tanong, narinig ba yan ng mga tao? Yes! Narinig ba yan ng mga dyablo? Yes! Amen. Sa palagay ba ninyo, nung ipanganak ang Panginoong Jesus, alam ba ng mga dyablo na siya ay si Jesus? Ha? Hindi! Hindi nila alam. Kasi, nung ipinapatay ni Herod ang mga tao, sinambahan lang nila lahat ng mga bata pinapatay. Kasi kung kilala na nila ang Panginoong Jesus, dapat pinunto nila na pinuntahan si Jesus. Amen. Alam nyo ba na pagka wala pa kayong idinideklara, kasi hindi naman nababasa ng dyablo ang ating isip at ang ating puso. Katulad kanina, sinabi nyo, "I give myself away." Ay, narinig ka ng kaaway. Humanda ka. Hindi kanya papayagan na lumipat sa kaharian ng Diyos sapagkat asset kanya nung nandun ka sa kanyang kaharian. Asset kanya, amen. O ngayon, di narinig. Narinig, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Punta tayo sa 4, verse 1. Alam niyo po, ang Matthew 4 at ang Luke 4, pagka binasa mo, pareho lang yan. Ang ipinipresent nila ay ang temptation ng ating Panginoong Jesus. Ngunit kung pag-aaralan nyo, magkaiba sila ng presentation. Diba? Yung tatlong temptation ay magkaiba ang presentation si Lucas kaysa presentation ni Jesus ay ni Matthew, pero pareho lang. Pero tingnan natin sa Matthew. Then Jesus was led up immediately after the baptism. Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness. Remember, he was baptized with the Holy Spirit and power. The Holy Spirit alighted and rested on him. Tama? Okay. Did the Holy Spirit fill you? Baptize you? Yes, lahat tayo. Sino dito ang hindi na-baptize ng Holy Spirit? Mamaya babautismohan ka namin. Ay, babautismohan ka ni Jesus. Sorry. Si Jesus pala ang baptizer. Okay. And when he had fasted 40 days and 40 nights. Oh, nag-fast si Jesus. Sinanghina na siya. Afterward, he was hungry. Now, when the tempter came to him, he said, "If you are the Son of God, command these stones to become bread." So, unang temptation. But he answered and said, "It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God." Okay? And then, he led him. Okay, then the devil took him up into the holy city, set him on the pinnacle of the temple. Alam niyo ba na ang templo, sa Jerusalem, napakarami laging tao sa templo. Amen. At sabi niya, and said to him, "If you are the Son of God, throw yourself down, for it is written, He shall give His angels charge over you, and in their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone." Wow, nagko-quote ng Bible verse. Ang dyablo, ang kinote niya ay Psalm 91, verse 11 to 12, but mind you, he misquoted it. Meron siyang inumit. Amen. Alam nyo ba, mas magaling ang dyablo sa Bible kaysa sa inyo. Maniwala kayo sa akin. Alam niya ang mga verses. Okay. And then, next. Jesus said to him, "It is written again, you shall not tempt the Lord your God." O ang sagot naman ng Panginoong Jesus ay salita rin ng Diyos. Amen. Alam niyo po, kung later ko, ngayon na, baka makalimutan ko. Anyway, there's no problem in repeating. Okay. Kaya niya pinapatalon si Jesus. Inaalok niya ang Panginoon Jesus ng magiging sikat ka. Kasi pagka pumunta ka doon sa tuktok, sa pinnacle ng templo, ang dami-daming tao sa templo, kahit sa paligid ng templo, ikaw ay tatalon, ay dadating ang mga anghel at ikaw ay sasaluin. Sasabihin ng mga tao, "Wow, sikat itong taong ito, sinalo ng mga dyablo." At ikaw ay magiging sikat
forever. Tingnan mo ang alok. Amen? Pride. Pride. Nag-aalok siya, inaano niya yung pride ng ating Panginoon. Magiging sikat ako. Biruin mo, makikita ng buong kongregasyon na sinasalo ka ng anghel, sikat ka. Amen. Next. Jesus said to him, it is written again, you shall not tempt the Lord your God. Next. Again, the devil took him up on an exceedingly high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory. And he said to him, all these things I will give you if you will fall down and worship me. Alam nyo, ang diablo, hayok na hayok, gutom na gutom siya sa iyong pagsamba. Kaya pagka ikaw ay hindi sumasamba ng Diyos, whether you like it or not, sinasamba mo siya. Kung ikaw ay hindi nagpupunta sa church, tuwang-tuwa siya kasi naluluwalhati siya. Kung ikaw ay yumuyo ko sa mga ribulto, ikaw ay yumuyo ko at ang inuuna mo ay ang trabaho mo, sinasamba mo siya. Kahit sabihin mo sa hindi mo ako makukumbinsin na hindi mo sinasamba. Sapagkat ang Diyos mo ay yung kung sino man na inilalagay mo ng mas mataas sa Diyos, yun ang Diyos-Diyosan mo. Amen! At alam mo yan, ang gustong-gusto ng diablo, kaya kung kayo ay sumasamba doon sa mga nakatayo dyan, pag samba ninyo at paglagay nyo ng mga bulaklak dyan, dumadating kaagad ang presensya niya at sa yung feeling niya siyang sinasamba doon. At kaya pagka lagi kang naglalagay doon, doon na siya nakatira. At kung bahay mo yan, kasama mo siya sa bahay na nakatira. Kaya kung meron ka yan, ilabas mo na. Bigay mo sa akin at huhusgahan ko. Meron yatang natakot sa inyo. Ano lang yun, ha? Amen! Nag-aapi na siya sa mata. Lust of the eyes. Ito ng lahat ng nakikita mo. Ito, magiging sa'yo ito. At dahil dyan, may inaalok ang Panginoon. Kasi hindi niya makuha si ang Panginoong Jesus. Gusto niya ang Panginoong Jesus mag-compromise. Actually, ang alok niya dyan ay mag-compromise ang Panginoong Jesus. Kasi alam ng diablo na ang Panginoong Jesus ay dumating para i-restore ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. At sinasabi ng diablo sa kanya, bakit ka pa pupunta sa cross? In a way, this is what the devil is telling Jesus. Why do you have to go to the cross? I can give it back to you. Adam gave it to me. Binigay to sa akin ni Adan. Hindi mo na kailangang pumunta sa krus. Mag-compromise ka na. Ibibigay ko na lang. Kaya lang sa isang kondisyon. Ako ang sasambahin mo. Alam mo, brothers and sisters, ini-imagine ko nung tinitempt ng diablo si Jesus, siguro ang mga anghel sa langit na nakabantay. Kasi alam natin at the end of the temptation, nung binuhos na lahat ng diablo ang kanyang katalinuhan at hindi bumigay ang Panginoong Jesus. Nai-imagine ko na sa kalangitan, nakaganyan siguro yung mga anghel. Pinipigil nila ganyan. Pagka bumigay ang Panginoong Jesus, wala tayong salvation. He could have lost his own soul. He could have lost his own soul. Napakakaning, no? Kaya nga sa Garden of Eden, ang ipinadala ng diablo ay serpent. Dahil ano ang serpent sa Tagalog? Haas? Naku, mahirapan si Pastor Rositas niyan. Ahas o haas? Sapagkat ang ahas ay hindi crafty siya, cunning. Ano ang tawag sa Tagalog, yung magaling, matinik. No? Hindi mo alam, nakapasok na pala. Tuso ang diablo, napakatuso. Amen. At hindi siya gagamit ng ahas na totoo kasi matatakot ka. Ang gagamitin niya ay tao na may espiritong ahas. Tumingin ka sa tabi mo. Hindi yan. Walang ahas dito. Amen! Okay. And then, titignan natin. Alam niyo po, kung bakit napakahalaga itong temptation na makikita natin. Sabi sa 1 John 2,
15, 16 ba yon? Sige nga, nagpasan mo na nga, Nicole. Gusto ko mag-flow na. Do not love the world or the things in the world. If you love the world, you will be tempted. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, ito ang inalok sa kanya ng dyablo. Turn this stone to bread. Lust of the flesh. The lust of the eyes, all these things, yan, mapapasa iyo yan. Basta wag ka na lang i-kidnap natin, o natin yung bangko, o dayain natin ito, mapapasa atin lahat yan. Compromise, di ba? Pagka napangasawa mo, yung matandang mayaman na yan, na madaling mamatay kahit hindi Kristiyano, sige na, mamamatay din yan. Pre-departure yan, PDA. Yan. Lust of the eyes and the pride of life is not of the Father, but is of the world. Ito lang ang alam ng dyablo. He cannot go beyond that. Yan na lang ang alam niyang pamamaraan. Kahit sa kapanahunan na yan pa rin ang ginamit niya. Yan ang ginamit niya kay Eva, nung sinabi niya, tingnan mo itong puno na ito na pinagbabawal sa iyo ng Diyos. Di ba? Ang sarap-sarap. Kainin ang bunga. Nakita niya, ay oo nga, it is desirable. Kaya ang ginawa ni Eva, kinuha, kinain. Bakit? Ang sabi niya, sabi ng dyablo, pag kinain mo yan, maging katulad ka ng Diyos na nakakaalam ng mabuti at masama. Amen? Sinasabi ng dyablo, merong ipinagkakait sa'yo ang Diyos na yan. Diba? Pagka tinukso ka ng dyablo, may ipinagkakait sa sayo. Kaya pagka kinain mo yan, magiging katulad ka niya. Kailan sila katulad ng Diyos? Bago sila kumain o pagkatapos kumain? Bago! If you don't know who you are, the devil will tell you who you are not. Amen. Tingnan natin yung, pinaano ko lang yan, balikan natin later. Ang temptation ng ating Panginoon. Alam natin na ang Panginoong Jesus, before this, kababaptize lang niya sa Holy Spirit, tama? Hindi pa siya nagsisimula ng public ministry. Amen? Wala pa siyang ginagawang miracle. Amen? But it means that there is no sign or proof yet that He is indeed the Messiah. There is no physical manifestation that points to His being God in the flesh. Tama. And even Jesus Christ had to believe that He is the Son of God. Importante to, kapatid. Alam nyo, dito ako na-bless, dito sa Jesus Himself had to believe that He is indeed the Son of God. Bakit? He is in a physical body. Hindi pinanganak ang Panginoong Jesus na nagsasalita kaagad ng Hebrew. Hindi siya ipinanganak na marunong na siya kaagad ng mga bagay sa Diyos. Ipinanganak siya just like one of us. Amen. Siya ay ipinanganak, siya ay lumaki. He had to learn, to talk, to walk, to make use of his hands, of his feet. He is human in his body, but in his spirit, there is a witness that he is the Son of God. But in his soul, hindi pa. That, nung sinabi ng dyablo sa kanya, if, 2 beses niyang sinabi, what is the devil attacking? His identity. True temptation will attack your identity as a Christian. Kung totoong born again Christian ka, filled with the Holy Spirit, and you are a believer, kahit saan ka pumunta, pagka naglihens ka, di pa dapat gagaling? Ba't wala akong nakikita? So magdududa ka. Ay, oo nga, yung nilihens ko namatay, 3 na. Hindi nga siguro ako totoong born again. Amen? Nakukuha po ninyo ako. Ang Panginoon katulad natin, kaya the only difference between Jesus and us is that as early as when He was very young, even when we know that He had prepared Himself for this moment.
Sa 12 years old na nata, di ba sabi niya sa Luke 2:40, and he grew in wisdom. Luke 2:40, Jesus grew in wisdom, in stature, and in favor with God and man. Luke 2:40, and the child grew and became strong in spirit. Luke 2:40, filled with wisdom, and the grace of God was upon him. Amen. Katulad din natin siya, we have to grow in wisdom. We have to grow in our spirit. Kung ang Panginoong Jesus ay hindi naghanda, siya ay 12 years old nung siya ay nakikipagdebate sa mga scribes. Naalala ninyo yon nung hinahanap siya ng nanay niya, sabi ni Mary, "Why do you look for me? Don't you know that I have to be in my Father's business?" He prepared for the time of temptation. He established his heart in the Word of God. Kaya alam niya na ang dyablo ay may inumit dun sa Psalm 91 verse 11 to 12. Amen. Kayo ba pagka tinapunan kayo, alam niyo ang dyablo nagtatapon yan ng verse. And Judas hung himself. Hang yourself. Amen. Pero, nakita natin ang Panginoong Jesus ay handa. Imagine when he was 12 years old, he was reasoning with the Pharisees and the Sadducees and the scribes. Imagine, in his baptism, he was 30 years old. He had how many years to prepare himself? He prepared his heart by constantly seeking the Lord. He prepared his heart by reading the Bible. Alam niyo, nung panahon ng Panginoong Jesus, walang Biblia na katulad ng Biblia natin ngayon. Na dipindot, na kumpleto, nakakompile. Ang kanilang Biblia noon ay scrolls. Amen? Yung isang scroll, ang Biblia yung kay Jeremiah, isang scroll yan na nakaganyan. And how do we know na ang Panginoong Jesus ay ready siya sa pagsubok na yon? Amen? So, ni-renew, kumbaga, finid ni Jesus ang kanyang mind ng salita. Amen. If you are not feeding your heart with the Word of God, I tell you, you will fall into temptation. Isang imbitasyon lang sa'yo ng mundo, magandang trabaho, kahit yan ay kasino pa yan, iiwanan mo ang Panginoon pagka hindi ka established sa kanyang salita. Aluking ka lang niya ng ginto, wala na. Bakit ang dami-daming Kristiyano pumapatol na mag-abroad? Mas nananampalataya sila na ang ibang bansa ang magbibigay sa kanila ng pagpapala kaysa ang Diyos ang magbibigay ng pagpapala sa kanila na buo ang kanilang pamilya. What do you value? Kung ang salita ng Diyos ay hindi nakatanim sa ating puso, mali ang ating value system. At ang lahat, alam nyo, ang titignan natin, mamaya makikita natin, ang inatake kaagad ng dyablo ay ang kanyang identity, if you are the Son of God. At inalis niya yung narinig niya na, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Inalis niya yung beloved. Hindi ka naman talaga mahal niyan eh. Kaya sinabi niya, if you are the Son of God, inalis niya yung beloved. Wala yung in whom. Narinig ko ang Panginoon, sinabi niya sa iyo, kung totoong ikaw ang pinakamamahal niyang anak na nalulugod siya sa iyo, di ba? May inumit siya sa salita ng Diyos. Ikaw ba, pagka sinabi mo, mahal ako ng Panginoon, mahal ka, ba't ganyan ang buhay mo? The devil will attack your identity. Are you really the Son of God? And at this point, alam natin, kahit ang Panginoong Jesus, He had to take a step of faith. He had to believe the word of the Father that He is indeed the Son of God. Kasi makikita natin ang miracle sa Cana after pa nito. Amen. Gusto ng dyablo na mag-rely tayo sa ating magagawa, that we focus ourselves in the natural, in the things that we can do, instead of just depending on Him. That's why Christians live by labor instead of just favor. Kasi nagdududa ka sa identity mo. Anak nga ba talaga ako ng Diyos? Bakit ganito ang buhay
buhay ko. Anak nga ba talaga ako ng Diyos? The fact na nagdududa ka, wala kang makukuhang revelation kung sino ka. Amen. That's why, ang pinakamalaking kasalanan, kapatid, is unbelief. Do you really believe that you are the righteousness of God? Do you really believe that God is your provider? Do you really believe that God is your healer? Or you want to depend on your actions, on the things that you can do? Yung iba nagre-rely sa magagawa nila kaysa mag-rely sa Diyos. Sabi ni Pastora si Ona, nahimik kayo. Okay. Alam natin, even Joseph and Mary and Joseph knows that Jesus is the Son of God. Especially Mary. Amen. Alam niya na hindi, si Mary at si Joseph, alam nila na hindi nila talaga anak. Ang Diyos, si Jesus, He is God in the flesh. Amen. But praise the Lord, they took a step of faith pertaining Jesus. Alam niyo, napakalaking, sa akin, napakalaking consolation na kung ang Panginoong Jesus, He had to believe God for His word. He had to take a step and accept that He is the Son of God when God told Him so. Tayo pa kaya? Diba? Siya ang tularan natin. So, para magtagumpay tayo sa temptation, ihanda natin ang ating sarili, manampalataya tayo, at magbabad tayo sa salita ng Diyos. Kung hindi natin yan ginagawa, malamang-lamang, dahil napaka-crafty, napakatuso, napakatalino. Alam ba ninyo that Lucifer is full of wisdom? At hindi binawi ng Diyos ang wisdom niya nung siya ay ginawang si Satanas. Amen? Kaya kung wala kayong salita ng Diyos, hindi yung mind ninyo, hindi na rin yung sa salita ng Diyos, andali nating mahulog sa tukso. Amen. So, sabi niya, if you are the Son of God, command these stones. Gusto ng dyablo, mag-rely tayo sa mga bagay na physical, sa mga bagay na nakikita, sa mga bagay na magagawa natin sa ating sarili, kaysa sa mag-rely sa Panginoon, manampalataya sa Panginoon, sa sinabi niya kung sino tayo sa Kanya. Kaya nga sabi ko nung Friday, kaya gustong-gusto ko yung kantang, Help me to see me the way you see me. Natulungan tayo ng Panginoon na makita natin, last Friday sinabi namin, alam ninyo, we are spirit, soul, and body, and we are spirit, we have a physical body and a spiritual body. And to assess our physical body, we need a mirror. Kasi ako ba, nakita ko na ba ng face-to-face ang mukha ko? Hindi. Ang kailangan ko ng salamin para makita ko yung mukha ko. And the mirror will reflect my physical appearance. But for my spirit, I need a spiritual mirror to see through my spirit man. And that is the Word of God. When I read the Word of God, it mirrors. Do I see myself as a temple of the Holy Spirit, where the Spirit of God is indwelling, where the nature of Christ is operating? Amen. Amen. Malagay ko sa inyo, ang spiritual mirror niyo ganyan kaliit. Hindi kayo makasalamin. Okay. The real temptation, the devil, with the word if, dalawang beses niya sinabi, he is planting a seed of doubt in the heart of Jesus. If, parang sinasabi niya, parang katulad ng sinabi niya kay Adan, totoo ba, has really God said? Diba? He is planting a seed of doubt for Jesus to doubt His identity. Amen. Amen. Ganyan din ang laging, kung totoong Kristiyano ka. O dahil hindi ka namang Kristiyano, tara! Okay ito. So, itetempt ka na niya. Di ba? May natututunan po ba tayo? Okay. Doon sa second temptation, alam natin, so ang point ng first temptation ay, sabi ng dyablo, hindi ka naman totoong anak ng Diyos. Sige, kung totoong anak ka ng Diyos, patunayan mo sa akin. Sabi niya, gawin mong tinapay itong bread. Pero alam natin sa temptation na ginawa ng dyablo sa kanya, iisa lang ang sinasabi ng Panginoon. It is written.
Amen. He knows the Word of God upside down. Paharap, patalikod, pa-sideways, kahit saan, alam ng Panginoong Jesus. Alam niya kung yan ay binawasan, alam niya kung yan ay dinagdagan. Amen. Paano natin malalaman na talagang alam niya ang salita? Okay. Yung sa after ng temptation na to, nung sa Luke 4, mababasa din natin sa itong account na to sa Luke 4. Okay, basahin natin ang account ni Lucas, pero pumunta tayo sa 4:17. Yan. Nung pagkatapos na na-tempt siya, kwento ko sa inyo, pagkatapos siyang tinempt ng dyablo at hindi nagwagi ang dyablo, umalis sapagkat naubusan ng strategy ang dyablo sa kanya. The devil put everything that he has to tempt Jesus. At nung hindi siya nagtagumpay, iniwanan niya si Jesus for a while. Ang nasa isip ng dyablo, babalikan kita. At ang binabalikan niya ay tayo. Amen. And the angels ministered to Jesus. Kasi alam niyo 40 days, 40 nights na nag-fast. So nag-minister ang mga angels sa kanya. Immediately after the temptation, nagpunta ang Panginoong Jesus sa synagogue. Parang sa church. Nagpunta siya sa church. Okay? And nung nagpunta siya sa church, merong reading of the word. Amen? At sa kanya, ipinabasa yung scroll. So doon, since he was assigned, alam niyo po, siya ang na-assign, ikaw ang pipili kung ano ang mga scrolls na babasahin mo. So meron diyang scroll si Jeremiah, meron dyan si Isaiah, meron dyan nakalagay yan lahat ng mga scrolls. At alam niyo ang mga scrolls nila, bawat book, naka-rolyo. At nung si Jesus, alam niya kung anong scroll ang kanyang pipiliin. Kinuha niya ang Book of Isaiah. Amen. At binuksan niya. Hindi siya yung katulad natin na, ay, nasaan na nga ba yun? Ay, hindi ito. Hindi ganun si Jesus. Alam niya exactly kung saan yung kukunin niya at kung saan siya pupunta. At nagpunta siya sa Isaiah 61 verse 6. Bagnasahan natin. And he was handed the book of the prophet Isaiah, and when he had opened the book, he found the place where it was written, "The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and recovery of sight to the blind." That is the gospel. To set at liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord. Then he closed the book and gave it back to the attendant and sat down. Okay. Doon sa research na binasa ko, sa synagogue ay meron isang upuan na bakante. Walang nauupo diyan. Yan ay in-reserve sa coming Messiah. Nakapunta na ba kayo sa mga congregational churches na may mga upuan doon na hindi naman inuupuan? Nakakita na ba kayo? Okay, nakakita na po ako. Yung upuan na yon, that the chair was dedicated to the Messiah when He comes, because they are always waiting for the Messiah, and they know that when the Messiah comes, pupunta yon sa synagogue. Pagkatapos ibigay ni Jesus yung scroll sa attendant, umupo siya doon sa upuan ng Messiah. Okay? At ang sabi niya, sige, and the eyes of all who were in the synagogue were fixed on Him. Sige. And He began to say to them, "Today, this scripture is fulfilled in your hearing." At umupo siya dun sa upuan ng Messiah. Glory! Nai-imagine ko. Next. Usahin natin. So, all bore witness to Him and marveled at the gracious words which proceeded out of His mouth. And they said, "Is this not Joseph's son?" Nagduda na naman sila. Because they are looking at the flesh, in the natural, rather than in the spirit. Okay, next.
Next, wala na ba? Maganda ito Sige. Ang kwento, anuhin naman nyo, na-amaze po sila. At maya-maya, na-realize nila blasphemy. Kaya ang ginawa nila, iha-harm nila si Jesus kasi parang siya ang nagsasabi na ikaw ang Mesaya. At siya ay tumakbong Panginoong Hesus, dinala siya sa gilid ng burol at doon ay itutulak siya para patayin. Pero ang Panginoong Hesus ay biglang nawala. Bakit? Hindi pa tapos ang kanyang misyon. Amen? Amen! Ganyan po kagaling. Bakit? Alam nyo, ang naa-amaze ako dito, if Jesus is the Word, and He knows that He is the Messiah, and He knows that everything as God in the flesh, He can make a declaration, and that will be a law. Nakukuha ninyo ako? Ako ay si Jesus. Ako ay Word. Ako ang laman ng mga scrolls na yan. At dahil when God said, let there be light, and there was light, kung ako si Jesus at I am God in the flesh. Kasi sabi po sa 2 Colossians 2:9, Jesus is in Jesus lives the deity in bodily form. So ang Diyos ay nasa Kanya. Iniisip ko, Lord, bakit kailangan niyang i-mention ang Old Testament prophecies to defend Himself? Bakit hindi na lang right there and then nagsalita siya sapagkat siya ang Word? Nakukuha ninyo ako? Bakit kailangan pang i-quote niya ng eksaktong-eksakto yung mga salita ng Old Testament prophet? Bakit hindi na lang siya nagsalita ng salita niya? After all, He is God and He is the Word. Nakukuha ninyo ako? Okay. Ngayon, isip tayo ha. Isip tayo. Bakit hindi yun ginawa ni Jesus? Because He cannot improve on what He already said. Kung ano ang sinabi niya sa Bible, yun na yun. Wala na siyang pwedeng improve. Anong ibig niyang sabihin sa atin? We have to believe the Word. Kung si Jesus na nampalataya doon, kinote niya as is, wala na siyang improvement na ginawa. Ano ka para ikaw ang gumawa ng sarili mong meaning at interpretasyon ng Biblia? Sino ka? Amen? Nakukuha po ninyo ang point ko. Ang salita ng Diyos, garantisadong magbibigay sa iyo ng katagumpayan kung ito ay naitanim sa iyong puso at gawin mo itong weapon mo. The only weapon Jesus used is the Word of God, the double-edged sword. Amen. Sa lahat ng temptation, nakita natin, salita lamang ng Diyos ang kanyang ginamit. Amen. Amen. Sabi mo, hallelujah! Kung may revelation ka. Okay. So, makikita na ko. So, alam natin dun sa temptation number 3, sabi niya, all these things I will give to you. Nag-aalok siya ng compromise sa Panginoon. Alam niya, hindi niya madadaya ang Panginoon, hindi niya madideceive si Jesus sa pamamagitan ng salita, kaya ang ginawa na lang niya, i-compromise na lang niya. O sige, alam ko naman, parang sinasabi ng Satanas, alam ko naman ang layunin mo, kaya ka nagpunta dito. O sige, shortcut na lang natin. Sambahin mo na lang ako, sa'yo na ulit yan, di ka na kailangang pumunta sa krus. Amen. At karamihan, ganyan ang style ng diablo sa atin, mag-compromise tayo. Amen. I-compromise natin ang ating conviction, ang ating pananampalataya. O, hindi na naman nila yan malalaman. Okay na yan. Okay lang na ganito ang gawin mo. Di ba, kailangan mo ng pera. Halimbawa sa atin, biglang may pumunta dito sa atin. O, pastora, bibigyan kita ng 5 milyon sa sagip eskwela. Pero ganito ha, huwag kang magpipreach tungkol sa ganito. Ano kaya sa palagay ninyo? Delikado yon, di ba? Compromise. Amen?
Okay, alam niyo kung anong compromise? Don't be unequally yoked with unbelievers. Ay, sa pagpapakasal lang yung pastora, no way. Sa negosyo, wag kang makikipag-partner sa hindi ka pananampalataya. Amen? Siya ang may pera. Konti lang ang mayaan ko. Di wag kang magnegosyo. Kung 2,000 lang pera mo, magnegosyo ka ng barbecue. Tsaka banana Q. Amen? Pwede na yon. Huwag kang mag-ambisyon ng malaki kung hindi mo pa kaya. Amen. Okay. Alam nyo, maraming although sa business naman, brothers and sisters, kung gusto ninyo ng ganon na sistema, korporasyon, cooperative, pwede, but not partnership. Mahirap ang partnership. Kasi being unequally yoked together with unbelievers. Amen. Okay. So, dito naman alam natin na yung temptation number 2, ang dapat na pagkakabasa noon ay ganito. Sabi niya, For it is written, He shall give His angels charge over you, and in their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against the stone. Kung babasahin natin ang Psalm 91, verse 11-12, ganito po, For He shall give His angels charge over you, to keep you in all your ways. Inalis niya dyan. Okay? So, sabi niya, they shall bear you up in their hands, lest thou dash thy foot against a stone. At ang context ng Psalm 91 ay yung sa verse 1. Sabi po niya yan, He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. If you are dwelling with God, if you are abiding, if you are obeying His commandment, kahit na anong mangyari sa'yo, ikaw ay by protection. Pero, ang iniaalok ng dyablo dito, kahit ano ang gawin mo, kahit hindi nakapaloob dun sa kalooban ng Diyos, sasaluin ka pa rin ng mga anghel. Hindi totoo yan. Once you get out of God's umbrella, God's ways, amen, you are not protected. At yun ay pandaraya ng dyablo. Parang ang sinasabi niya sa Panginoong Hesus, kumbaga merong malaking payong ang Panginoon. For as long as nandun tayo sa ilalim ng kanyang payong, protected tayo. Ang sinasabi ng dyablo, kahit nasaan ka, kahit wala ka dyan sa protection ni Lord, sasaluhin ka ng mga anghel. Hindi ba deceiving yun? Sasabihin ng dyablo, mahal ka naman ng Panginoon eh. Anak ka naman ng Diyos. Di ba sinasabi mong anak ka ng Diyos? Pakasalan mo na yan. Oh. Ikaw naman, dahil mabilis ng paypay mo, kahit sino na lang. Lord, dati, nung bata-bata ka, ang ganda mo. May the best man win. Ganyan-ganyan ka pa. Nung tumagal-tagal na, Lord, kahit sino na lang, Lord. Lord, kahit sino na lang yung unang-unang pumasok, Lord. Amen. So, kung titignan po natin lahat ang mga temptation na ito, makikita natin na una, inaatake yung identity ng Panginoon, yung identity natin bilang Kristiyano, at yung ating ang tawag dito, tendency na mag-compromise ay dahil sa pagmamahal natin sa ating sarili. Amen. Kung tayo ay hindi nagtitiwala sa Panginoon, mahal natin ang ating sarili. Pag ang dyablo ay nag-a-appeal sa ating lust, ang salitang lust po, it's not necessarily negative. Kasi yan ay overpowering desire or passion, di ba? Yun ay lust. You can lust after the Holy Spirit. Tama ba, Pastora? Yung parang grabe ang desire natin sa Holy Spirit. Pero pwede rin magkaroon ka ng grabing desire sa mundo. At pagka meron kang grabing desire sa mga bagay sa mundo, doon ka matetempt. At ano ang ugat ng temptation na ito sa iyo? Alam niyo po, sabi sa Bible, ang ating pagmamahal sa ating sarili, ang selfishness is the landing zone of all
all the devil's temptation in our lives. Parang kumbaga, meron kang merong area na diyan lahat naglalanding, diyan pinapalanding mo lahat ang mga bagay galing sa Panginoon, galing sa dyablo. Ang selfishness ay landing area ng lahat ng gawain ng dyablo sa ating buhay. Kasi kung titignan mo yung lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life, nakatuon lahat yun sa self, which is the opposite of love. Amen po ba? Kaya kung titignan mo, kung i-examine mo lahat yun, kung iisahin lang natin na attack against our identity, ay puro patungkol lang sa sarili natin. Kung masyado nating mahal ang ating sarili, madali tayong bumigay sa tukso. Amen! Kaya makikita natin dito, parang ang dyablo talagang nag-a-appeal siya sa ng Panginoon, magiging sikat ka, hindi ka na magugutom, poproteksyonan ka ng Panginoon, ang lahat ng mga bagay na to ay magiging sayo. At ang selfishness, yan po ang kasalanan ni Satanas. Amen? Ang selfishness is pride. Amen? Selfishness is pride. Sabi po sa Proverbs 13:10, only by pride cometh contention. Ano ibig sabihin ng contention? Conflict, quarrels. Sabi niya, pride is not the leading source of division, contention. Hindi niya sinabi, pride is the major source of quarrels or kagulo sa buhay ng mga tao o kahit sa church. Sabi ng Bible, it is the only. Yan ang kaisa-isa. But what is pride? Pride is selfishness. Amen. Yung nakatingin, bakit ang taong proud, halimbawa, ikaw ay inimbita, hindi ka na paupo sa VIP table. Na-offend ka na. Kasi nakanti yung pride mo. Amen. Akala natin ang pride ay yung ikaw ay boastful, mayabang. Hindi. Kung ang pride ay isang stick, ganito stick, yung sobrang yabang, proud. Yung sobrang shy ay timid, ay proud din. Kung ikaw ay sobrang shy, sobrang timid, that is pride. Bakit nakatingin ka sa sarili mo? Halimbawa, merong ginawa sa iyo ang Diyos na miracle. Kamangha-manghang miracle sa buhay mo. Pinagaling ka ng stage 4 cancer. Tapos pinagpapatutuo ka sa church. Ay, nahihiya ako. Kasi hindi naman ako marunong magsalita. Nahiya ako, brother. That is pride. You are looking at yourself. Mapapahiya ako. Ano ang sasabihin ng tao sa akin? Hindi ako marunong magsalita. Hindi ako handa. That is pride. Tama? At ang opposite end noon ay yung kayabangan. Yung ako ang bida, ako ang dapat makita, ako ang dapat itanghal. Yun ay pride din. Amen. Kaya yan ang kasalanan ni Lucifer. Okay, sabi doon sa Isaiah 14:12-14, kung bakit siya itinapon ng Panginoon, makikita natin dito ang selfishness ng dyablo. Si Lucifer, sabi niya, bakit siya itinapon ng Diyos? How you are fallen from heaven, O Lucifer. Ang salitang Lucifer ay pangalan ng anghel yon. Nung hindi pa siya itinapon ng Diyos, Lucifer ang pangalan niya. Ang naging pangalan niya siya nung itinapon siya ng Diyos ay naging si Satanas. Okay. Son of the morning, how you are cut down to the ground. You are weakened. You who weakened the nations. For you have said in your heart. Saan daw niya sinabi? Sa kanyang puso. Sabi niya, 5 I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I also sit on the mount of the congregation on the farthest sides of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. Ba? Puro I. That is pride and that is selfishness. Amen. Yet you shall be brought down to Sheol, to the lowest depths of the pit. So, ang temptation pala, ang landing zone niyan ay self.
Kung lagi kang nakatingin sa sarili mo, ay ayoko mag-church kasi sayang yung oras ko. Ayoko maglingkod kasi marami akong gagawin. Maabala sa akin. Gagastos ako. Bakit? Alam nyo, natetempt ako, sabi ko, ano kaya ano ko yung 7 deadly sins? Pride, greed, sloth, amen. Laziness, sloth, ano pa? Envy. Yang mga yan. Sabi ko, tignan mo na lang yung selfishness. Yun na yun. Yun ang lahat ng ugat ng kasalanan at lahat ng temptation. Kung lagi kang nakatingin sa sarili mo, matetempt ka lagi na magkasala. Amen? Pero kung lagi kang nakatingin sa iba, alam mo, brothers and sisters, if we are unselfish, we naturally attract the blessing of God. Ilang beses sa buhay ko naranasan ko. By finding ways to help other people, I find my blessing. Lagi, walang mintis. Every time I put priority to other people in my life, immediately, the Lord will give me a reward. Kasi yun ang kapamaraanan ng Diyos. It cannot be another way. Ang Panginoon, ayaw niya tayong tumingin sa ating sarili. We are not the center of the universe. Each of us were born selfish. Lahat ng tao ay pinanganak na selfish, self-preservation, self-centeredness. Ang bata pagka ipinanganak pa lamang, hirap ang nanay na magluwal sa kanya, napunit ang lahat ng mapupunit. Pero paglabas ng bata, umiiyak. Ako ang pansinin nyo. Ako, na hindi man lang naalala yung nanay. Sa bagay, wala pa sa consciousness nila. But from that time on, the child will do everything. Hindi mo naman tinuruan. Bakit? Alam nila na sila dapat ang center of attention. We are naturally selfish. But, if we are Christians, we do away with the self. We do not allow the self to rule us, but we deny the self. I-crucify natin ang sarili. Kaya nga sa crucifixion, paano natin i-crucify? Hindi tayo. We let other people crucify us. Amen? Kaya nga, pagka ba ako i-crucify, may crucify ko ba sarili ko? Hindi Pwede ko tapos, itong pa ako, ipukpuk ko. Sino magpupukpuk dito? Sino magpupukpuk dito sa kamay ko? We need others to crucify ourselves. Amen. Amen. Pero pag ini-crucify natin ang sarili natin, glory to God. Ngayon, ano ang mahalaga? Humility. Amen. Last verse na lang, okay lang sa inyo? Anyway, may pagkain naman tayo dyan sa bazaar, di ba? Glory, glory. Okay. So, ang nais ng Panginoon, magkaroon tayo ng humility. What is humility? Kung ang shyness at timidity ay pride din, ano ang humility? Okay, basahin natin, Numbers 12, 1-3, magko-close ako dito. Then Miriam and Aaron spoke against Moses because of the Ethiopian woman whom he had married. Nako, nag-asawa si Moses ng may kulay. May itim. Okay. For he had married an Ethiopian woman. So they said, has the Lord indeed spoken only through Moses? Has he not spoken through us also? And the Lord heard it. Now the man Moses was very humble, more than all men who were on the face of the earth. Wow! Itong si Aaron at saka si Miriam, dahil nag-asawa ng maitim yung kapatid nila, gusto na nilang sila na ang manguna sa kongregasyon. Kasi sabi nila, hindi karapat-dapat na yung kapatid nila. Narinig sila ng Panginoon. Sabi na yung Panginoon, and Moses was very humble, more than all men who were on the face of the earth. Kung sabihin ito ngayon ng Panginoon at merong 3 trillion, ilang trillion kaya ang tao sa mundo? Meron, let's say, 5 trillion people. Siya ang pinaka-humble na tao. Amen. Tanungin ko sa inyo, sino ang nagsulat ng Numbers? Sino? Si Moses! Humble ba si Moses?
humility, di ba? Siya ang nagsulat nito. Parang si Apostle John, the disciple that Jesus loves. Sino ang nagsulat nun? Si John. Halimbawa, sabihin ngayon ng Panginoon, okay, sabihin ko sa inyo, magano tayo, let us be in the presence of the Holy Spirit. And we will inquire from the Holy Spirit, who is the most humble person in the congregation. Amen. Kung ikaw ang kinausap ng Panginoon na humble, tumayo ka at sabihin mo, Pastora, ako ang pinaka-humble na tao sa kongregasyon. Gagawin mo ba? Sasabihin ng iba sa inyo, ang yabang naman. Pero exactly ganito ginawa ni Lord. So therefore, kailangan i-realign natin ano ang definition ng humble person. Amen. A humble person is a person who sees himself and agrees with how God sees him. Kung sinabi ng Panginoon na ikaw, anak, ang pinaka-humble na tao, sasabihin ko, ako ang pinaka-humble na tao. Diba? Walang-wala sa ating mindset, diba? Amen? But it means to say to be meek is to be humble, is to be constantly doing, aligning ourselves with what the Lord says who we are. Amen? Kung ano ang sinabi ng Diyos na kung ano tayo, kahit ano ang sabihin ng ibang, if I am the righteousness of God, I am the righteousness of God in Christ Jesus, I will not hesitate to tell the whole world, I am the righteousness of God. Ang yabang mo naman, self-righteous ka. Hindi mahalaga ang sasabihin ng tao, ang mahalaga ang sinasabi ng Diyos tungkol sa atin. Amen. So, brothers and sisters, paano tayo magtatagumpay sa temptation? Let us prepare ourselves to seek the Lord always. Let us be established in the Word of God. Itanim natin ang salita ng Diyos sa ating puso. Mag-meditate, mag-memorize. Amen. Lagi tayong nakadepende sa Holy Spirit. In His leading, in His direction. Amen. Sa panalangin, sa worship. Alam din nyo, para sa mga tao na selfish, this is corny. Hindi na yan uso. God is timeless. He does not change in His ways. And He will remain to be the same, yesterday, today, and forever. If you want to be an overcomer in your life, katulad ng ating Panginoong Jesus, tularan natin siya. Mahalaga, let us get our focus out of ourselves. Amen. Sabi ng Panginoon, if you want life, you have to lose your life so you can find it. Pang-5, pang-6, pang-7, whatever, know who you are in Christ. Know your identity. Live your identity. Shine with that identity. Amen. Kung nakita ng dyablo na nagsashine ka sa Panginoon, hindi siya makakalapit sa'yo. Sapagkat ikaw ay nalulukuban ng glory at presensya ng Diyos. Hindi siya makakalapit, not an inch. Amen. Nothing between you and the Savior. Today, I'd like to challenge you. Worship team, hadi kayo dito. Kung nahihirapan kayo to get your attention out of yourself today, marami kang insecurity, marami kang hindi may give up kay Lord, and today, honestly, you just want to give yourself to God. Maybe not in service, but as His possession. Amen, that you will live for His purposes. Pumunta kayo dito ngayon, let us come to the altar, let us offer. Walang nag-o-offer ng sacrifice, magba-burnt offering ka ba dyan sa technical? Hindi. Diba? Saan iniaalay ang offering? Sa altar. Let us believe God to do something for you as you bring yourself to the altar of sacrifice and offer your life as a living sacrifice to the Lord. Amen. Let this be a time of fellowship with you and the Lord. Amen. Just come to the altar and just open your hearts wide to the Lord. Lord, tanungin mo ang Holy Spirit, Lord, what's keeping me from really giving my life to you? From not focusing myself, but
but getting my focus off from myself and to you and to others. Amen? Tayo po ay manalangin. Let's all stand up. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat po, O God, na ang mga anak mo rito ay mga anak mong nananagumpay, Panginoon. At sa oras na ito, sa pangalan ni Jesus, dinideklara namin ang tagumpay mo sa aming buhay. And we know, O God, that we can only do this if we willfully, voluntarily, Panginoon, kung kami ay magkukusa na ibigay sa iyo ang aming buhay, ang aming damdamin, ang aming pangarap, ang aming pagnanasa, ang aming desires, ang aming aspirations, ang aming mga plano, ang lahat-lahat sa buhay namin sa umagang ito, as we come to the altar, we offer them to you, O Lord, and have your way in our lives today. Speak to your people as we fellowship with you this morning. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. I give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. Myself away so you can use me. Give myself away. Oh God, I give myself away so you can use me. I give myself away. Myself away so you can use me. Here I am, here I stand. Lord, my life is in your hands. Lord, I'm longing to see your desires within me. Give myself away. I give myself away so you can use me. Give myself away. Give myself away so you can use me. May mga pupunta po ba? Pwede ko po bang anyayahan lahat ng mga kalalakihan? Lahat ng kalalakihan dito. All the men, please. All the men on this side. All the men on this side. Alam nyo, alisin na natin ang pride. Hindi po kayo yung macho, hindi kayo spiritual. We need you to be the most spiritual in this church. We need the men in this church. Praise the Lord. Alam nyo ba, pagpunta nyo dito, ang daladala ninyo, kung kayo ay may pamilya, as you come here, the Lord spoke to me. As you come here, you are bringing your entire family and your generation to come. You are not only bringing yourself, you are bringing your entire generation, your entire legacy. As you offer your lives today, you are offering even those that are still in your loins. Pati yung mga ipapanganak nyo pa na mga kapu-apuhan, dala ninyo sila ngayon sa altar na ito. Please don't be humble. See yourself as God sees you. Minsan yung pagtayo, nahihiya pa tayo. How can we be bold outside the church if inside the church we cannot be bold? Amen? Pastor Ayan, kunan mo nga ng picture itong napakaraming.
I want this to be a point of remembrance. Guna mo ng picture tong mga kalalakihan dito. God is doing something in your life. Hallelujah. Pastor Cesar, may I request you to please minister to this man. Hallelujah. Sa prayer lang po. Lord, sa prayer lang po. Dito po kayo. Mga kababaihan, ilay hands po natin ang mga kalalakihan sa church. Hallelujah. Speak words of prophecy. Hallelujah. Hallelujah. Kayo. Meron kayong word. Praise God. Thank you, Jesus. God. Kuminsan po kasi sa ating mga kalalakihan, it's just, Pastor, with your permission, I'd just like to speak from my heart to all the men of this congregation, because my heart really goes out for all the men, because alam niyo po, meron pong kaming opportunity ni Pastor Citas to be going around so many churches and networking with different pastors. Even sa mga pastor na rin mismo, kuminsan meron pong, hindi po sa atin kasi nawawala yung kahit maliit na pride. Every man, I believe there is a level of pride still in them. Kaya kuminsan, parang in so many churches that we have gone through at nakakapag-minister po kami, ang nahihirapan po talaga in terms of yung sa altar call, sa paglapit sa Panginoon, sa pagsilbi sa Panginoon, it's always the men that are having a hard time. So I was just really asking the Lord, Lord, ano ba talaga ang sa mga kalalakihan na kung bakit nahihirapan sila talaga? Please, hear my heart. Okay? I'm just talking to you right now from my heart. Hear my heart. I am not trying to put the men down. Okay? Gusto ko lang pong i-establish sa bawat isa sa inyo, I am not putting the men down. But it's just something in the men that you have to take a step of faith. That's all you have to do. To take a step of faith. Isang hakbang lang po, isang hakbang ang gagawin nyo lang po para sa Panginoon. And that will all make the difference. Alam niyo po, ako minsan, kailangan din i-set aside natin. Kasi tayo mga kalalakihan, ano tayo very, I would say na, gusto po natin yung always, yung headlines Ano ba talaga? Ano bottom line? Yun lang po ang iniisip natin. But somehow, ang gusto ng Panginoon is just to touch our hearts. I believe in my heart that sa lahat po ng mga kalalakihan, there is always that goodness in their hearts. Kahit sasabihin po natin sila po yung tipong magdidisiplina sa bahay, and I hope you're doing that in disciplining your children, but kayo rin mismo ang unang-unang nasasaktan. Tama po ba? But alam nyo, ang isa po natin dapat gawin is that we really take a step in terms of the spiritual things. Huwag po natin ipaubaya sa ating mga asawa. Huwag natin ipaubaya sa mga women in this church to be doing all the work. Kasi I see a lot of potential in all the men here at Rhema. I'm really amazed na ganito po karami ang mga kalalakihan dito sa church natin. But what are we really doing? There is so much work to be done. There is so much work to be done. I would just like to pray for you that the Lord will really touch you. You see,
kailangan po lumabas tayo dun sa ating shell. We need to go out of the shell. And just, it's all, Jesus is all you need. Sabi po ganun sa Corinthians, He is the power and the wisdom. He is the power and the wisdom. Jesus is the power and the wisdom. Sa inyong po mga place of work, sa inyong po mga businesses, in any miracle para sa inyong pamilya, Jesus is the miracle that you need, and He is the wisdom that will guide you through. Hallelujah. Taas po natin, ay, wag na po natin taas. I just like you to, for all the men to hold hands together. Hawakan niyo po. And I would like to the congregation to extend their hands. Extend their hands to all these men. Panginoon, salamat po minsan sa iyong kadakilaan, sa iyong katapatan. Lalo-lalo na sa pangkalalakihan ng iglesia nito. Dalangin ko, O Diyos, na Ikaw